and the Temporary Foreign Workers Program o ang TFWP. Isara na ang programang ito ng pag-hire ng mga foreign workers abroad. Isa po itong petition online, guys. What can you say? Ito ay para hilingin sa Canadian government na itigil ang foreign worker program ng Canada. Pabor po ba kayo o hindi? Kung pabor kayo, you can even register online at suportahan ang kampanyang ito. Pero malamang hindi kayo pabor. Ano po? Anyway, ano man ang inyong saloobin sa usapin na ito, yan po ang ating topic ngayon sa ating Menches Philcan Live. At kung gusto nyo ang gantong mga paksa about Canada, please subscribe to my channel. At maraming salamat po sa aking mga channel members. Thank you kay Josefina Ferruelo, Maria Amaya, kay Jen C, Joy Gabriel, Channel X, kay Nanette Lapira, kay Thriving Mom Advisor, Marlu, Kwasay, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Marjo Jumento, kay Nimpa at Marciano. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. So yun nga guys, may usaping umiikot ngayon dito sa Canada at maaaring nakarating na rin po sa inyo. This topic started about 4 days ago. Ayan. So, syempre, hindi rin po pwedeng makalampas sa ating Menches Philcan Life ang usapin na ito. Ano po? So, mawawala na ba ang foreign workers program? Teka muna. Relax lang kayo dyan, guys. Kasi ito po isang petition pa lang naman. Isang petition online na makikita natin kung may suportang makukuha mula sa madla, mula sa masa. Or kung agad na magda-die down ang usapin na ito, then we will see in the next few days. Ang petition na ito online ay nagmumula po sa isang mambabatas, Member of Parliament, mula sa Bowmanville and Oshawa North ng Ontario. Walang iba kundi si Honorable Jamil Givani. Ayan. At actually, meron po siyang ginawang site online na pwede nyong ma-access at pwede kayong mag-sign up doon kung kayo interesadong sumuporta. So, ang title ay, ang sabi po dyan ay, ito guys, and the Temporary Foreign Workers Program. Jamil Givani, MP for Bowmanville, Oshawa North. Ayan. Pero bago natin puntahan mismo yan, ano po ba yung Temporary Foreign Workers Program, no? Baka sabihin nyo, ano naman natin mention yun? Iyon po yung nagha-hire ng foreign worker, kayo na mga nasa labas ng Canada, kayo ang iniha-hire as temporary workers. Yan po yung sabi natin noon ay yung mga direct hire, mag-apply sa agency, yung mga ganun, no? Or binigyan ka ng consultant, ng trabaho, yung mga ganun. Yung po yung magkakaroon ka ng LMIA, mga job offer, tapos ay work permit. Andyan po yung mga terminologies na specific work permit, yung mga ganun, At ang mga terms niyan ay it could be 1 year, 2 years, 3 years. Lately po, ang mga low-wage jobs ay 1 year na lang ang termino o ang kontrata. Yan, So, sa ngayon sa record, in 2023, ay merong 845,000 TFWs or Temporary Foreign Workers sa Canada. Ganun karami, almost 1 million po yun. And last year, 2024, yung 3 quarters pa lamang ng taon, wala pa po tayong kumpletong, hindi naglabas ng kumpletong records. As of the last quarter, as of the third quarter of 2024, ay merong 162,100 mga work permits na in-issue ang Canada. Ayun. So, hindi pabor si Mr. MP Jamil sa pagdami na yan ng mga foreign workers. Ang sabi niya ay alisin na ito at itira na lang ay ang agriculture sector in a separate format. So, ano-ano ang points of petition? Ready na ba kayo? Okay, ito po. And the Temporary Foreign Workers Program. The Temporary Foreign Worker Program is a large contributor to Canada's immigration system getting out of control. Ayan, out of control. With unsustainable immigration levels. The TFWP is taking jobs away from Canadians and holding down the wages
of Canadian workers. Naaagawan daw po ng trabaho ang mga Canadians at pinapaliit nito ang swelduhan. Kasi raw ang mga foreign workers maski baratin ng sweldo ay pumapayag. Ay syempre makarating ka lang sa Canada kahit mababa yung pinasweldo. Huwag lamang below the minimum. Ano, kailangan na within the minimum wage, mga ganyan. Payag na. Basta magkakontrata at makarating sa Canada at makapagsimula. Diba? Parang ganun na nangyayari. Yun yung point ni Mr. Giovanni dito. Okay, so, maiksi lang po ang ating gagawing pagtalakay, guys. Simple lang. Bibigay ko lang sa inyo yung mga points niya and then ating bigyan ng ating saloobin kung ano ang posibleng mangyari dito, no? Ang sabi niya, from January 2024 to October, no, 2024, over 160,000 new work permits were issued under the TFWP. Ibig sabihin niya ay malaking bilang kasi more than 162,000. Canadian economists have observed that the availability of temporary foreign workers provide an opportunity for businesses to hire foreign workers at lower wages. Yun, pinapamura ang sweldo. And unfavorable working conditions. Another point, Iron Workers Union Local 97 has called on the federal government to immediately end the TFWP and instead invest in Canadian workers and protect Canadian jobs. Ayun, Canadian workers, wala nang foreign workers. Ayun. Another point, youth unemployment in Canada ages 15 to 24 rose from about 9% in 2022 to over 14% in 2024. Ibig sabihin, in 2 years' time, 2% ang napadagdag sa mga unemployed na kabataan. The highest level in more than a decade, excluding the COVID-19 period. In Toronto, the number of unemployed youth jumped 50% in 2 years, surpassing 120,000. Uy, ang daming unemployed na kabataan, 120,000 in Toronto only, ha? Another bullet ni Mr. Giovanni. The TFWP has led to a sharp rise in foreign workers in youth-dominated sectors like food service and retail. In Ontario, Tim Hortons hired at least 714 temporary foreign workers in 2023, up from just 58 in 2019. This surge has increased competition for entry-level jobs, making it harder for young Canadians to find work. Uy, yun. So, pinupoint out niya po ang mga kabataan na nagiging unemployed kasi walang mapasukan. Dahil ang mga Tim Hortons, McDonald's at iba pa ay ang hinahire ay foreign workers. Ano ho? For the sake of Canadians' agriculture industry, the fraction of TFWs classified as seasonal agricultural workers should be treated as a separate program and not lumped in with the broader TFWP that leads to suppression of Canadian wages. Ayun. So, yung agriculture ang gusto niya na manatili pero hiwalay. Hiwalay sa TFWP or magkaroon ng panibagong sistema. Yun po yun. Now, in closing, ang sabi ni MP Giovanni, to foster a brighter future for the Canadian workforce, we, the undersigned, call on the Government of Canada to stand with Canadian workers and put an immediate end to the temporary foreign workers program. Signed this petition, first name, last name, email, mobile number, address, street, city, province, postal code, country, Canada. Of course, yun. Yun. So, add your signature. At syempre, agad pong nakatawag ng atensyon ng gobyerno ng Canada, ng ruling government na Liberal Party, sapagkat si Mr. Giovanni ay Conservative Party po yan. Nasa opposition side po si Mr. Giovanni. So ngayon, ano ang sabi naman ng Liberal? Ang sabi po ng Liberal government ay sa pangunguna ni Employment Minister Patty Hajdu, ay ang sabi niya, gumagawa na ng reforms
ang gobyerno tungkol sa TFWP. Dahil napansin na rin po ng liberals na napakarami talagang mga foreign workers and temporary ang status sa Canada ngayon. Nasa 3 million yata yung lahat-lahat ng mga temporary, pati estudyante at iba pang mga temporary. So, ang sabi po ng mga liberals, ginagawa naman namin yung reforms ngayon. Ayan nga, at may mga restrictions na sa mga low-wage jobs, hindi na po pwedeng mag-hire pag mataas ang unemployment rate, above 6%. Tapos, ang employer, kailangan 10% na lang ang foreign workers na i-hire niya. Tapos, 1 year na lang ang kontrata. Kung high-wage jobs, pwede, yung mga ganon. May cap sa mga estudyante, may cap sa PNP, provincial nominee, may cap sa PR program, etc. etc. May cap, pinaliit ng pinaliit. Yan po ang paliwanag ng liberal government. Ang sabi pa nila, para namang itong si MP Jamil Giovanni ay nagsusolo sa kanyang move. Parang hindi naman nakikisali sa kanyang move ang iba pang conservative na mga MPs, na mga opisyales na conservative party. Yun po ang sabi ng liberal. So with that, guys, anong nakikita ninyo? Kung ang Liberal Party ang tatanungin, walang problema sa petition ni Jamil Giovanni. Tuloy lang ang Temporary Foreign Workers Program sapagkat ginagawa na nga po ng reforma sa kasalukuyan, di ba? Parang yun ang thought, yun po ang nakikita ninyo sa mga ibinigay kong mga impormasyon, di po ba? Pero din, what if marami ang sumuporta sa petition na ito? Ilan kaya ang magiging signatories? Pero guys, what if marami ang sumuporta sa petition na ito? Hindi natin masabi. Wala kasi akong running total. Hindi ko makikita rito. Hindi ko makikita. Siguro sila lang po ang makakaalam yung petitioner kung ilan na ang nag-sign up, no? Ayun. So, what if marami ang mag-sign up? This is a call to the Canadian government. Meron kayang magiging power ang petition na ito? Ito kaya ay maging dahilan para mawala na nga ang Temporary Foreign Workers Program? Sabi siguro ninyo, ay, wag naman sana po. Wag naman. Alam nyo guys, kahit marami man ang kung sakaling marami ang sumuporta sa kampanya na ito, sa petition na ito, ano kaya ang magiging move nila? Pwede ba silang magsampa ng isang bill para patigilin na ang TFW? Para patigilin na. Kung sakaling naman guys na maraming sumuporta sa petition na ito, ang sabi is this is a call to the Canadian government. Ano kaya mangyayari? Magsampa kaya sila ng bill para i-abolish ang Foreign Workers Program. Pero teka, di ba majority po ang magbobotohan naman yan eh. So, syempre, yung mas marami pa ring partido ang siyang mananaig sa mga botohan. Tumatakbo yung isip ko guys sa ganong parte. But anyway, ang mangyayari lang dito guys so far, babalitaan ko kayo kung ano ang magiging kahihinatnan ng petition na ito. Sa ngayon, it's still a petition. Just a few days pa lang po yung naka-open sa publiko. So, anong say ninyo guys? Pabor o hindi? Siyempre, ang mga Canada Dreamers ay hindi pabor sa petition na ito. Si Ate Menchi, ano ang say ni Ate Menchi? Para sa akin guys, kasi ako isang advocate kasi ng maayos na immigration program. Sapagkat ang aking content ay tungkol sa immigration. In fact, ako'y nagbibigay pa ng mga impormasyon sa inyo kung paano kayo makapunta sa Canada. So obviously, si Ate Menchi ay pabor na manatili ang Foreign Workers Program. And I am hoping that by year 2028, no, pagkatapos po ng 3 taong target ngayon, ang aking hope ay magkaroon muli ng maayos na takbo ng immigration, di ba? Yun. So kayo na mga Canada Dreamers ay siyempre gusto ko pa rin kayo ay makapunta rito sa Canada. So good luck guys. Si Ate Menchi po ito. Maraming salamat sa inyo and thank you for subscribing. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po at thank you very much. And thank you sa aking mga channel members.
Thank you kay Josefina Peruelo, Maria Amaya, kay Jen C, Joy Gabriel, Channel X, kay Nanette Lapira, kay Thriving Mom Advisor, Marlu, Kwasay, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Marjo Jumento, kay Nimpa at Marciano. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito pa rin po sa Manchester Pilcan Life. Bye! Thank you very much.